Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa po ng ating leksyon. Tinupad ng mga apostol ang kanilang tungkulin na magpatotoo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Napag-aralan po natin sa nakaraang leksyon na tinanggap ng mga apostol ng araw ng Pentecostes ang Espiritu Santo na isinugo ng Diyos. Ito po ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan o kapamahalaan upang magpatotoo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nang mapuspos sila ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes ay nagsalita sila sa iba't ibang wika na nauunawaan ng mga nananahan sa Jerusalem. Ang mga tumanggap sa pangangaral ni Apostol Pedro at nagpabautismo sa pagkakataong yun ay mayroong 3,000 mga tao. Mula noon ay idinaragdag ng Diyos sa Iglesia ang mga karapat-dapat maligtas sa pagkasangkapan niya sa mga apostol. Sa isang pagkakataon po, pumunta sina Apostol Pedro at Juan sa templo. Ikatlo ng hapon noon ang oras ng pananalangin. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Samantalang pumaparoon sina Apostol Pedro at Juan sa templo, sino ang nakita nila sa pintuan na tinatawag na maganda? Basahin natin ang sagot. Isang lalaking lumpo mula pa ng isilang na dinadala doon araw-araw ng kanyang mga kaibigan upang manghingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Sa kasunod po na bilang, ano ang ginawa ng lalaking lumpo nang makita sina Apostol Pedro at Juan na papasok sa templo? Ang sagot, ang lumpo ay humingi ng limos sa kanila. Sa kasunod na bilang, anong ginawa at sinabi ni na Apostol Pedro at Juan sa lalaking lumpo at ano naman ang inaasahan niya sa kanila? Ang sagot, tinitigan siya ni Pedro, gayon din ni Juan, at sinabi ni Pedro sa lumpo, tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa kanila na umaasang siya ay lilimusan. Sa ikaapat na bilang, anong sinabi ni Apostol Pedro sa lalaking lumpo nang tumingin sa kanila at umaasang lilimusan siya? Ang sagot, ang sabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit kung anong meron ako ay siyang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Sa kasunod na bilang, anong ginawa ni Apostol Pedro pagkatapos niya nito o pagkasabi niya nito? At ano ang nangyari sa lalaking lumpo? Ang sagot, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo ito. Kaagad lumakas ang mga paa at mga bukong-bukong ng lalaki. Palukso siyang tumayo at nagsimula ng lumakad. Kasama ng dalawa, pumasok siya sa templo, lumalakad, palukso-lukso, at nagpupuri sa Diyos. Nakita po siya ng lahat ng tao na lumalakad, nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo. Labis na nagulat at nagtaka sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa portiko ng templo, nagtakbuhang papalapit sa kanila ang mga tao na manghang-mangha. Sa ika-6 na bilang, anong sinabi ni Apostol Pedro sa mga tao nang
pumaroon sila sa kanila. Ang sabi niya, mga Israelita, bakit ninyo ito ipinagtataka? At bakit ninyo kami tinitingnan na para bang napalakad namin siya sa sarili naming kapangyarihan at kabanalan? Hindi. Ang Diyos ang gumawa niyaon. Siya ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Siya ang Diyos ng lahat ng ating mga ninuno. Sa ikapitong bilang, mga kapatid, ano ang kanyang sinaksihan o pinatotohanan sa mga tao tungkol sa Panginoong Hesukristo? Ang sagot, nilwalhati ng Diyos si Jesus na inyong isinakdal at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong si Pilato'y nagpasya ng palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain para sa inyo ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay o ng buhay na walang hanggan. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, ano pa ang pinatotohanan ni Apostol Pedro tungkol sa Panginoong Hesukristo? Ang sagot, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, gumaling ang lalaking ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, gaya ng nakikita ninyong lahat. Sa ikasyam na bilang, anong sinabi ni Apostol Pedro sa kanila upang sila man ay maakay sa pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan? Ang sabi niya, ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginagawa. Ngunit sa ganito'y natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng pahayag ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga, magsisi na kayo, magbalik loob sa Diyos upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Sa ikasampung bilang, anong ipinahayag ni Apostol Pedro na kanilang maaasahan kung sila'y magsisisi at magbabalik loob sa Diyos? Ang sabi niya, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kapahingahan mula sa harapan ng Panginoon, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Sa kasunod po na bilang, ano pa ang ipinahayag ni Apostol Pedro tungkol sa Panginoong Hesukristo upang patibayin ang kanilang pag-asa sa Kanya? Sabi niya na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasaulit sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Sa kasunod na bilang, anong dapat gawin ng mga lingkod ng Diyos samantalang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak upang isauli sa dati ang lahat ng mga bagay? Ang sagot, sundin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang sino mang hindi makikinig sa propetang iyon o sa ating Panginoong Jesucristo ay ititiwalag sa bayan ng Diyos at pupuksain. Sa kasunod na bilang, ano ang binigyang diin ni Apostol Pedro sa mga Hudyo na dahilan kung bakit isinugo ng Diyos sa kanila ang kanyang anak na si Jesus? Ang sagot, una siyang isinugo ng Diyos sa inyo upang bawat isa sa inyo ay pagpalain
sa pamamagitan ng paglalayo sa inyo mula mula sa inyong mga kasamaan. Mga kapatid, ang pangunahing tungkulin na ipinagkaloob ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol ay ipangaral sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bayan mula sa Jerusalem ang ukol sa pagsisisi at pagpapatawad ng kasalanan sa kanyang pangalan. Mula po nang tanggapin nila ang Espiritu Santo na mula sa Diyos ay buong katapangan, buong katapatan, buong sigasig nilang ipinangaral ang katotohanan ito. Ang tunay po na pagsisisi ay magagawa sa pamamagitan ng paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Napakahalaga nito upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan at magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kung sino man po ang ayaw magsisi, tumanggi na magsisi. Sa halip, mamalagi sa kanyang kasamaan, tiyak siyang mamamatay at hindi maligtas. Ang kamatayang tinutukoy ay ang kamatayang kabayaran ng kasalanan, ang ikalawang kamatayan, o ang walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Kaya napakapalad natin, nagsugo ang Diyos, ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagsusugo niya ang pagkakataon upang makapagbalik loob tayo sa Kanya at magtamo ng kaligtasan. Yan po ang ating leksyon, mga kapatid, at bago tayo muling tumayo at manalangin ay basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Tinupad ng mga apostol ang kanilang tungkulin na sumaksi o magpatotoo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Tumayo po kayo, tayong mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Salamat sa iyong pagsusugo. Binigyan mo kami ng pagkakataon na kami makapagbalik loob sa iyo. At dahil po sa pagsusugo mo sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Heso Kristo, nalinis kami sa lahat ng aming karumihan, napatawad kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Ama, sa biyaya mo ito sa aming buhay. Nangangako kami, ito'y aming iingatan. Pahalagahan namin ang karapatang kaloob mo sa amin hanggang sa araw na ng aming kamatayan, hanggang sa araw na ng paghuhukom, alinman ang mauna sa amin. Ang mga biyaya mo sa amin sa araw-araw, gagamitin namin, Ama, higit sa lahat, sa mga paglilingkod namin sa iyo. Ang hinihiling lang namin, huwag mo po sana kaming pababayaan. Lagi ka sanang nasa piling namin, lalo na pagka dumaraan kami sa mga pagsubok. Lalo mong patibayin, patatagin ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya upang matapos namin ang aming takbuhin. Pagpalain mo po ang mga kapatid naming mga kabataan. Ama, huwag mo sana silang pababayaan. Sa araw-araw, bantayan mo sana sila. Ilalayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Huwag mo silang ibibigay sa masama. Higit sa lahat, ipaghanda mo sa kanila ang magandang kapalaran. Sa kapurihan po ito ng iyong dakilang pangalan.
Pagpalain mo ang kanilang mga magulang. Gawin mong mabisang kasangkap at sa pag-akay sa kanila, lalo na po sa katapatan sa iyo. Sumasampalataya po kami, Ama. Dininig mo po ang aming dalangin. Nilinis kami sa lahat ng aming karumihan. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.